panibagong araw, panibagong vlog. So, ngayon ay, i-share ko yung info kung ano nga ba yung mga dapat nyong paghandaan kapag ka nagpa-plan kayo mag-tourist dito sa United Arab Emirates and maghanap ng trabaho at the same time. So, etong information na to na ibibigay ko is based lang dun sa experience or kung ano yung mga expenses na nakikita kong dapat na paghandaan nyo. Kasi since matagal na ako dito, so ito yung mga expenses na ginagastos dito sa UAE. So actually, ang United Arab Emirates is meron siyang 7 Emirates. Kung ano-ano yun, yan yung Dubai, Sharjah, Al Quwain, Ras Al Khaimah, ano pa ba? Fujairah. Tapos yung dalawa na nakalimutan ko na. So, i-research nyo na lang yan. So, actually, yung expenses na magagastos nyo is depende kung saang Emirates kayo pupunta. So, since ako ay nandito, naka-based ako dito sa Dubai. So, yung gastos talaga dito sa Dubai is masyado siyang magastos. Kumbaga, mataas yung cost of living. So, kung kayo ay nagpa-plan na pumunta dito as tourist, tapos maghahanap ng trabaho, as much as possible, pag-isipan yung mabuti. Kasi, yung gastos talaga at yung perang kakailanganin nyo is talagang hindi siya biro. Kasi, roughly, dapat ang magagastos nyo is siguro ang dapat nyong ipunin is mga 100 to 150,000. Yan yung magagastos nyo for 3 months. So, kaya, kung mas maganda sana kung makahanap kayo ng trabaho through online. Kasi yung risk doon is hindi siya ganun kataas yung risk na isusugal nyo kapag ka magtuturist kayo dito. So, eto yung mga possible na makatulong sa inyo. Bibigyan ko lang kayo ng projection ng expenses within, etong expenses na to is mga, rough. Bibigyan ko kayo ng projection at least 4 months para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano yung mga amount na dapat nyong paghandaan. So, etong amount na to is depende, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, depende kung saang Emirates kayo pupunta. Kung sa Dubai kayo, syempre expect na mataas talaga yung cost of living dito. So, ayan, ang unang-una, since kasi syempre first month mo, medyo dito ka mabubugbog kasi ito yung medyo madugong gastos. Kasi ito yung parang one shot mong gagastusin na talagang mag-all out ka dito. Kasi kapag ka pupunta ka dito, syempre kapag ka Filipino tayo, pag Filipino, nawawala na ako. Kapag Filipino kasi, kapag pupunta ka dito, syempre kailangan mo mag-apply ng visa. So, ang visa kasi dito sa Dubai, meron silang 14 days, merong 1 month, hindi ko alam, i-subject for i-check nyo sa travel agency kung yung 2 months is existing pa siya, tapos yung 3 months. Pero kasi kung maghanap kayo, magtuturist kayo at maghanap kayo ng work, ang pinaka-advice ko is ang kuhanin nyo 3 months. Unless na lang kung meron na talaga kayong work na nakuha dito, tapos dito kayo bibisahan ng employer. Kung gano'n ang situation nyo, ang kuhanin nyo lang, kahit siguro 1 month lang. Pero kung wala talaga kayong nakuhang work, at as in magbaback to zero kayo, ang pinaka-advice is yung 3 months. So yung 3 months, ibigay ko na lang kung magkano yung amount sa 3 months is roughly 1,200 dirhams. So, i-convert nyo yun ng 1,200 dirhams times 15.20 kung yun ang palitan. So, i-double check nyo na lang kung magkano yung palitan sa market. Ang next na gastos nyo is yung travel insurance. Sa travel insurance, you need to make sure na kapag magtuturist ka, kumuha ka ng travel insurance for your safety. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga possible na mangyari sa'yo dito. Possible na magkasakit ka. So at least meron kang aasahan na
ano yan, mapagkukuhanan mo ng gastos just in case na magkasakit ka. Kaya yun, kailangan mo ng travel insurance. Pero kung, hindi ko alam kung prerequisite din to kapag kukuha ka ng visa. So, yung travel insurance, roughly siguro mga 200 dirhams. So, ang next is yung flight. So, yung flight kasi, usually, kapag kukuha ka ng package sa travel agency dito sa UAE, kumbaga naka-package na to yung visa and flight sa travel agency. Pero kung ikaw yung magbubook at mag-cross country ka and magdi-DIY ka, so ang magagastos mo dyan sa flight is siguro mga nasa 2,500 dirhams. So, promo yon. Pero kung hindi siya promo, mga naglalaro yan, mga nasa 2,500 dirhams to 3,500. Kasi ito yung nagagastos namin kapag umuwi kami ng Pilipinas. So, two-way na yon. Tapos, ang next is yung accommodation. So, ang accommodation dito, merong kung ikaw ay nagtitipid, so depende pa rin to kung gaano ka ba, kung ikaw ay choosy masyado sa pagdating sa accommodation. Pagka tourist ka, syempre ang kailangan mo magtipid ka, diba? So, advisable na kukuha ka ng, yung magre-rent ka lang sa isang room, yung magbe-bed space ka lang. Mayroong upper deck and lower deck. So, yung upper deck dito, nagkakahalaga siya, siguro, range na is mga nasa 700 to 850 dirhams. Sa upper yon. Pero pag nasa lower deck ka, 800 to 1,200 dirhams ang range. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, depende sa location kung saan kayo mag-i-stay. So, pero kung choosy ka naman, kapag kumuha ka dito ng partition, ang nagkakahalaga nun is siguro mga nasa 1,200 to 1,600 or 1,800. Depende sa laki at depende sa location ng bahay. Kapag ikaw ay super choosy at talagang high class, super high class, kumuha ka ng room. So, ang room dito, nagkakahalaga siya ng mga 3,000 dirhams. 2,000 to 3,500 dirhams. So, depende yun sa laki at sa location. Kaya, so, dun ka na lang mamili. So, binigyan ko lang kayo ng, computing lang natin to, based dun sa accommodation na ang renta is 1,000 dirhams. Sa transportation, magagastos nyo dito usually mga 100. Kasi syempre, pag kailangan nyo ng interview. So, ang pagdating nyo kasi dito, bibili kayo ng NOL card. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito ang itsura ng NOL card dito. So, pag binili nyo to, paglapag na paglapag nyo, bibili kayo ng NOL card. Kasi ito yung ginagamit sa public transportation. Ang price nito is nasa 25 dirhams. 25 dirhams. So, kung i-compute nyo to sa 25 dirhams, siguro mga nasa 250 pesos ang price na. Pero, meron na tong, makakagamit na kayo dito ng, siguro mga 10, yung sa 25, yung mga 10 dirhams doon, magagamit nyo na yun sa pamasahe. So, ang range ng pamasahe dito per ride is 5 to 7 dirhams. So, siguro mga roughly nasa 70 pesos per isang sakay. So, ayun yung next is yung transpo. Pero, syempre, kung magtuturist kayo dito, so, mag-budget kayo at least 100 dirhams per month. So, yung 100 is mga nagkakalaga yung 1,500. And then, yung food, depende yun kung gaano ba kayo kalakas kumain. So, normal, kung sa food, mag-budget kayo ng 800 dirhams. So, okay na yun. Maitatawid nyo na yung isang buwan. Before, sobrang mura lang ng mga bilihin. Ngayon, sobrang taas na. So, tumataas na yung mga bilihin. So, ang budget dito is 800 dirhams. Pero again, depende po yan kung gaano kayo kalakas kumain. Kung hindi naman kayo ganun kalakas kumain, kung mga vegetarian kayo, etong 800, pwede pa siyang bumaba. And, ang next na expenses is yung mobile load. So, sa mobile load, syempre, kailangan nyo ng data kapag may mga interview kayo. So, mag-alat na lang kayo dyan siguro 100 dirhams sa expenses para sa paglo-load ng telepono. And then, usually naman kasi dito sa Dubai, hindi naman kayo masyadong mag-worry kasi
anywhere, everywhere. Talagang sobrang accessible yung wifi dito. Halos lahat ng mga establishment, mall, mga offices, as in open yung wifi nila sa mga visitors. So, tatanungin nyo lang, pwede makakonect ng wifi. Hindi sila madamot kasi yun yung pinaka-mode of transportation dito. Kumbaga, pinaka-mode of communication dito na yung internet talagang ganun kabilis. Lahat ng establishment or lahat ng mga company talagang more on nagtatransact dito WhatsApp na lang and para mabilis yung transaction. Kaya hindi naman kayo sobrang mag-worry pagdating sa internet kasi open ang lahat ng establishment sa paggamit ng wifi. So of course, kung gusto nyong gumala-gala sa sightseeing or naboboring na kayo, mag-alat kayo ng siguro mga 150 dirhams. Pero, yun nga, as tourists, syempre, kailangan yung i-prioritize yung magtipid. So, first month nyo, ang magagastos nyo na dapat nyong paghandaan is mga roughly, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, depende kung paano kayo gumastos. Mga roughly is nasa 6,000 dirhams. So, magkano yun? 6,000 dirhams times 15.26. 26 pesos. So, sa isang buwan nyo, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba to Depende kung paano kayo gumastos or paano nyo nakuha or paano, yan. Siguro mga 100,000 pesos. Pero, pwedeng sa isang buwan ang magastos nyo lang 60,000. So, kung makakahanap kagad kayo ng trabaho, etong 90,000 or 6,000 dirhams nyo is hindi nyo to magagamit lahat. Kung like example, kadarating nyo lang, within 2 weeks nakahanap kayo kagad ng trabaho, tapos nabisahan kayo, nabigyan kayo kagad ng employment visa. So, yung almost 100,000 nyo, yung 100,000 nyo, hindi nyo na magagalaw yun. So, depende yun kung makahanap kayo kagad ng trabaho. Tapos, kung hindi naman kayo makahanap ng work within 1 month, the second month nyo, ang kailangan nyong i-maintain na expenses every month at least 2,000 to 2,500 dirhams. Yun yung accommodation, transportation, food. Syempre, yan yung mga necessities nyo. Tapos yung load, tapos yung kung paggala-gala, kung mahilig kayo maggala. So, for the second month, ang gagastusin nyo is, times natin to ng 15.26. Ang gagastusin nyo every month, for the second month is mga nasa 30,000. So, the third month, yun na naman, 30,000 na naman yung gagastusin mo. Tapos, kung sa pangatlong buwan mo ay hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, ang mangyayari dyan, yung 30,000 mo, tataas yun syempre. Kasi yung 30,000 mo, mag-a-additional ka na naman dyan ng visa. So, kung yung 2,000 to 2,500 expenses mo, kailangan mo ulit kumuha ng panibagong visa, which is, syempre, kukuha ka ulit ng, for 3 months. Kung like example, nag-isip ka o mag-extend ka ulit, hindi ka talaga makahanap ng work. So, kukuha ka ulit ng panibagong visa, which is, kung plan mo talaga mag-extend ng hanggang 3 months ulit, so, kukuha ka ulit ng panibagong visa na nagkakahalaga ng 1,200. So, depende sa travel agency na pagkukuhanan mo. Tapos, syempre yung flight. Yung 600 na flight, mga roughly sa flight, siguro mga 600. Kasi, once na nakonsumo na yung first 3 months mo as a tourist, kailangan mong mag-exit sa ibang country. Which is, ang ginagawa lang naman nun, pag kukuha ka sa travel agency, parang airport to airport. Parang paglapag mo sa airport, tapos babalik ka rin ulit. So, yun yung additional na gastos. So, kaya, kung for the 4th month, hindi ka makahanap ng trabaho, ang magagastos mo is mga nasa 3,900. Pero usually, every month, dapat ang magastos mo, ang
maalat mong expenses para sa gastos mo every month. Kasi ito talaga yung hindi pwedeng hindi mawala sa gastos mo is yung sa transpo, accommodation, yung sa food, yung sa load mo. Yun, siguro mga 2,000 to 2,500 ang kailangan mong i-maintain every month. So, kaya naman, talagang kailangan maghanap ng trabaho. Talaga, as in, araw-araw kang apply. So, ayun, sana nabigyan ko ng hustisya tong kung magkano ba yung dapat na magastos mo at sana makatulong to sa'yo. So, if you have any questions na pwede akong makatulong, just comment ka lang. And sana maging successful yung plan mo and makahanap ka kagad ng work para hindi mo magastos yung perang inipon mo. Pero, yun nga, dapat pag-isipan mo talaga kasi hindi biro yung gagastusin mo dito. At least yung 100 to 150,000 pesos is yun yung pocket money mo papunta dito. Kaya, so, ayun, sana malaking tulong tong vlog na to. Bye! God bless!